Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo, isang radio program ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, wala pa rin po, of course, ang main host natin, pero may kasama po ako sa booth, no? Na-miss natin siya, yung regular Thursday co-host. Yan. Pero bago po yun, of course, today is September 10, Thursday. Yan. It is the 23rd week in Ordinary Time. At piyesta yata ngayon ng sa mga lugar na San Nicolas. No? Actually, sa sa mga Bible diary, wala siya. Parang local yata si Saint Nicholas, no po, kapiestahan. Anyway, tamang-tama po ang co-host ko ngayon. Madami siyang alam kay Saint Nicholas. Mamaya po siyang magbibigay ng reflection doon. Sige po, pakilala ko na dahil isang buwan ka bang nawala? Mahigit na isang buwan. Yan. Of course, galing po ng University of the Assumption. Director siya ng External Affairs. Yan. At sige po, welcome back po natin, Brother Fer Santos. Salamat at Sinson. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig natin, at salamat sa Diyos at ako'y nakabalik sa ating programa dito sa Barkadahan kay Kristo. Okay. Sige, maulan ngayon, ha? Oo nga, kapag punta ko dito, ang lakas ng ulan pa. Oo, kaninang 12 o'clock nasa Angeles ako, grabe, ang bilis ng tubig, no? Ang lakas ng ulan, ang bilis ng lubog kaagad, no? Nasa Holy Rosary ako, yung tubig doon sa bandang side, meron na kaagad. Yan. Sana mamayang paglabas wala na, no? Okay. O sige po, umpisahan na po natin. Sige, yung mga text line numbers natin. Oo, ito sa mga gusto pong makihalo o makisama sa ating diskusyon dito sa ating programa, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart po ay 0918-351-8282 at ang Globe naman ay 0917-363-3738. 0917-363-3738. Okay, yun naman pong Connect Ka Katekista natin, yung SMS program po. Kung gusto pa po ninyong sumali, pwede pa po. Madami na pong sumali dyan, no? Mahigit na 2,000 na yung members. Pero ganito po ang gawin ninyo. Text po ninyo REG, capitalize and then space, then your name, / your school or maybe your parish, ganon. Dito po ninyo isend 0927-891-0966 0927-891-0966. Kapag ka po naging member kayo dito, makakatanggap kayo ng mga everyday religious messages, at pwede kayong mag-text dito sa number na to at mag-request ng mga prayers, no? So ngayon po wala si Father Pep. Usually po siyang nagpe-pray sa inyo sa mga misa niya. Siguro po by next week na makabalik siya, no? Okay, at kung gusto niyo pong manood sa internet, nasa website po kami, live streaming ng website www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yun naman pong ng mga nakaraang episodes namin, nasa Facebook naman po, Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Of course, thank you po ako sa dalawang sumusuporta sa amin sa mga programang ito. Una po si Sister Zon Basco for the Connect Ka Katekista at si Ronnie Pascual for our Facebook accounts. Yan.
Okay, sige, umpisa na natin. Of course, as usual po, babasahin po namin at i-discuss at magbibigay ng reflection ang Gospel for today, September 10. Medyo mahaba-haba siya. Okay. Tungkol Brother sa Fer po forgiveness ang yan. magbabasa. Ang gospel po natin for today ay mula sa aklat ni Lucas chapter 6 verses 27 to 38. Babasahin ko po sa wikang English. But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. If anyone hits you on one cheek, let him hit the other one too. If someone takes your coat, let him have your shirt as well. Give to everyone who asks you for something, and when someone takes what is yours, do not ask for it back. Do for others just what you want them to do for you. If you love only the people who love you, why should you receive a blessing? Even sinners love those who love them. And if you do good only to those who do good to you, why should you receive a blessing? Even sinners do that. And if you lend only to those from whom you hope to get it back, why should you receive a blessing? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. No, love your enemies and do good to them. Lend and expect nothing back. You will then have a great reward, and you will be children of the Most High God. For He is good to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge others, and God will not judge you. Do not condemn others, and God will not condemn you. Forgive others, and God will forgive you. Give to others, and God will give to you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping poured into your hands, all that you can hold. The measure you use for others is the one that God will use for you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, sige, mauna ako. Siguro hihimayin natin ng isa-isa mamaya to, no, Brother Fer. Pero i-ano ko muna yung brief reflection. Kahapon po na-discuss namin niya po seto yung Beatitudes ni Saint Luke, no? 4 yan. Yung natitira yung 4 woes, no? Nakakaiba nga sa Beatitudes ni Saint Matthew. Yun po yung kahapon. Para bang ang kahapon, it is an outline of those who are and are not included in God's kingdom. Yun po yung Beatitudes. Ngayon, parang karugtong, no po? Yung ngayon naman, parang in-expand ng Panginoon yung demands ng discipleship. At ito yung golden rule. Ayan. No, ang golden rule, pag binasa natin, parang napakadali. No, madali. Pero kung tutusin, hindi po madali. No? Titingnan natin, do to others as you would have others do to you. Kasi usually tayo, napaka-negative kung minsan Or sasabihin natin, madali, ayaw kong mangyari sa akin, edi wag kong gawin sa'yo. Pero kailangan din yung masusing pag-aaral doon. Hindi basta-basta. Pero po ako nakakita ko ng 4 na paradox na kung paano natin suklian ang good for evil. Po, 4 po. Number 1, pagmamahal, 'di ba? Paano mo masusuklian ng kabutihan ang kasamaan, no? Kasi ang hirap. Nakikita mo ginawan ka ng masama Tapos susuklian mo ng good, 'di ba? Sabi ko nga po kanina, it's not easy. Pero of course, makakaya natin with the grace of God. Kaya number 1 po, love. Sige, kahit mahirap kang mahalin kita. Oo. No, kahit unlovable ka, mamahalin kita. Uy, hirap, no? Tapos, ang pangalawa po, do good. Yan.
gumawa ka ng mabuti siguro para sa taong yon, no? Marami naman klaseng kabutihan ang pwede nating gawin eh. No? And then yung pangatlo, bless. No? Ang daling mag-bless kasi, no, kung minsan hawakan mo lang ang isang tao, parang bless mo na. Of course, nanggagaling sa puso, hindi yung ano lang, plastic lang. Talagang manggagaling sa puso na i-bless mo siya, no. And then yung pang-apat, ito po ang matindi, ipagdasal mo. Huwag mong pagdasal na mamatay. Ipagdasal mo, no? Kahit po mahirap. Ito, ginawan ako ng masama ng taong ito, pero sige po, ipagdasal ko. So, yun, Brother Fer, no? Very brief. Kasi mamaya, isa-isahin natin yung, yung mga verses, no? Sa gospel. Oo. No, so ikaw naman yung reflection mo. Ako yung yung love your enemies, talaga napakahirap nito, Hirap. Hindi love your friends, madali 'yon eh. Pero yung pero yung love your enemies para napakahirap nito, Pero kung titingnan nga naman natin, si Jesus nga nakapako na siya sa krus, pinatawad pa niya yung mga nagpakasakit, nagpahirap sa kanya, no? So with the grace of God kakayanin. Kaya lang talagang siguro dahil mahina nga tayo, kaya kung minsan nahihirapan tayo. Pero sa title pa lang ng ating binasa, Love Your Enemies, parang napakahirap na talaga. No? Habang binabasa mo nga, aray ko, ang hirap. Sabi ko, pagka pa naman nasa ganyan ka, nasa media ka, nagtutok ka, parang hindi mo kayang itok yung hindi mo ginagawa. Di ba, walk your talk? Kaya, pagka nahihirapan ka, of course, ang papasok sa isip mo well, I'm trying. Justify na yung okay. Yun ang sabi ko, ang hirap. Kaya lang nagtatry naman ako Yun ang importante nga raw, yung nagtatry at least kaysa doon sa talaga suko ka na kaagad na, hindi ko magagawa yan. At least yung sinusubukan naman natin. Hindi naman tayo perfect. Oo nga, nag-struggle ka. Sabi ko, well, I'm trying. Nag-struggle ako, nahihirapan ako. Ganon. Pero, siyempre, yung Panginoon, naintindihan niya yun. Yes. Ang nakikita niyang pag-struggle mo, I think that's enough for Him na bibigyan ka ng grasya. Yes. Ng grace na, no. O sige nga, umpisahan natin sa una, no. But I say to you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you and pray for those who treat you badly. So, ito yung kaninang reflection ko, no? Nagkaroon ka na ba ng experience? Ayan, on the spot yung mga tinatanong ko sa iyo. Kanina yung ikaw pwede mo akong on the spot. Kanina nga yung iniisip ko yung yung sanabi dito ni Jesus na yung if someone hit you one cheek, let him hit the other one too. Seryoso ba si Jesus dito? Kaya pagka sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Pero kung, di ba, there was a time nung hinuhuli siya, sinampal siya. Hindi naman niya binigay yung isa pang pisngi. Instead ay nagsalita siya at very firmly siya doon sa kanya sinabi na sino ba nagbigay sa iyo ng nagutos sa iyo na gawin yan? Parang gano'n na sinabi niya. I think hindi naman ito, mga detalye na siguro ito. No? Ang importante dito yung sinabi niya sa una na to love your enemies. Yung kung meron mang galit sa iyo, ay wala kang karapatan na eye for an eye, yung tooth for a tooth na sinasabi natin dati, no? Kapag kagalit siya, galit din ako. Kundi yung ang importante, kahit alam mong may galit sa iyo yung tao, o kahit na ikaw din ay may galit ka sa kanya, ay nandun pa rin yung umiiral pa rin. Mahal mo pa rin yung tao na yon. Yun nga yung kumisa sinasabi nila na wag kang magalit doon sa tao, magalit ka doon sa kanyang ginagawa. I think yun na nakapagpapadali kung paano mo mamamahal yung tao kapag na-separate mo yung tao doon sa kanyang ginagawa na hindi maganda para sa iyo, no? So you hate the act but not the person. Ayun siguro. O sige, parang ako doon ka nag-concentrate yung to the one who strikes you on the cheek. Kasi ito, sa Tagalog, ang sakit pakinggan to pag sinampal ka. Sige, may kwento ako dito Oh. May nagkaroon ng film noon, Gandhi.
Aha, yes, Yan. yes. Oo. May nabasa ako ng konti yung yung some part of the film Okay. ng Gandhi. Doon sa film meron daw isang clergyman doon na sabay silang naglakad, nag-take walk silang dalawa ni Gandhi, no, Mhm. sa South Africa. Oo. 'Di ba sa South Africa, halos mga itim ang mga nandun, 'di ba? Oo, Colored oo. people, no. Tapos may nasalubong silang tatlong white young men, may dalang tatlong bato sa kamay nila, Mhm. no, kasi magulo pa noon no. Of course, alam na nilang ibig sabihin, babatuhin sila nung tatlong mga kabataan, no. So sabi nung ito, clergyman pa siya, pare, no. Sinuggest niya kay Gandhi, no, na si Gandhi Hindu yata, no. Oo. Sinuggest niya, halika na, balik tayo. Sabi niya kay Gandhi, bumalik tayo, sabi niya, natakot Aha. yung clergyman. Pero si Gandhi hindi natakot. Aha. Sabi daw niya, i-quote ko sa iyo ang Panginoong Jesus, sabi niya. From the gospel, sabi niya, eto nga, yung nasabi mo na, to the one who strikes you on the cheek, turn the other cheek. Oo. So, kinote daw ni Gandhi yung yung gospel na to, no. So yung clergyman nagulat, no. Sabi daw niya kay Gandhi, ay, wag mong i-take literally yan. Sabi daw niya kay Gandhi. Alam mo kung anong sinabi ni Gandhi? Alam mo, ang ibig sabihin ng Panginoon, sabi niya, one must show courage, katapangan. Mhm. Yan, sabi niya, to be willing, no, na ganon nga ang gagawin sa iyo, na sasampalin, no. Kailangan daw meron siyang katapangan, no. And then that calls on something on the enemy, na kapag daw yung enemy nakita yon, yung hatred niya sa iyo magdi-decrease, at yung respect niya sa iyo mag-i-increase. Yun daw ang sinabi ni Gandhi. Kaya yung clergyman hindi na lang siya nakakibok. Merong kwentong ganyan na sa internet, ewan ko nabasa mo, yung pari, matandang pari, retired na pari, na sinuntok ng isang kabataan, no, sa harapan pa ng simbahan. Nagbabasa yata siya ng mga notices sa harapan ng simbahan. Sa Amerika to nangyari. And then merong biglang sumugod na lang na sinuntok siya. Tapos of course natumba yung pari, and then na-hospital pa nga siya. Pero wala kang makitang galit doon sa pari, no. Instead naunawaan pa niya yung mga kabataan na kailangan daw talagang alalayan itong mga kabataan para properly guided sila. I think ito yung sinasabi rin dito, no. Kasi yung pag-aalalay sa mga kabataan para ka rin sinasampal sa pag-gano, di ba? Yung mahirap din yung gano'n na iaalalayan mo sila. Pero totoo yung sinabi siguro ni Gandhi, kasi ako ini-imagine ko isa kang kabataan tapos nakita mo yung ganong sitwasyon. Correct. Totoo nga siguro yun yung galit mo mawawala. Yes. Instead mapapalitan yan ng respect, no? Wow, ginawan ko ng ganito ito, no? Oo. Tapos ang ginanti niya sa akin kabutihan, no? Yun nga, kahit yung kwento mo, 'di ba? Tama. Palagay ko yung kabataan na yun ganun ang mararamdaman. Respeto. Oo, Imbis na magagalit siya na sobrang sama na lang siguro kung talagang tuloy-tuloy pa rin yung galit niya, binabato, yung lalo na matanda, no. Sobra lang talagang kasamaan pagka talagang ganun ang ginawa niya. Pero ako naniniwala ako dun sa sinabi ni Gandhi na yung respeto mo tataas pagka nakakita ka ng ganun tao kabait. Tama. Oo. So, iyan po, no. Kasi nga pag tinagalog mo ito ang bagsik ng dating pag sinampal ka sa kabila. Bigay mo pa yung isa. Pero sa English, sa gospel natin, parang hindi pa masakit Pag in English mo, hindi pa masakit. Pero pag tinagalog mo yan, ang sakit pakinggan. Lalo na kung pag binasa mo may kasamang emotion. Oo nga. Ayan po, no. So ulitin po namin yun nga, to the one who strikes you on the cheek, turn the other cheek. From the one who takes your coat, do not keep back your shirt.
Give to the one who asks, and if anyone has taken something from you, do not demand it back. Ang hirap nun. Kapag may kinuha sa'yo, ang hirap ng pinagagawa ng Panginoon. Pero ito yung condition for discipleship eh. Pero doon nga, umuwi lahat doon sa golden rule, yung Oo. do for others Oo. just what you want them to do for you. So, tama lang na Oo. ito yung gagawin mo kasi ito yun yung gusto mong gawin nila sa'yo. Tama lang. Oh. So, ito pa, I'm sure lahat po tayo nakaka-relate kasi in some ways sa buhay natin, hindi pwedeng walang nagalit sa atin eh. Oo, tama yan. Kahit tama sabihin yan. pa nating, bait-bait ko na nga eh. Ay naku, walang magagalit sa akin. hindi pwedeng wala. Tama. Kung minsan hindi mo sinasadya, maaring kung minsan may na-offend ka na hindi mo sinasadya. So may magagalit pa rin, no? Lahat po Magkakaiba tayo kasi siguro. tayo ng pananaw eh. Oo, Magkakaiba yun tayo nga. ng pagtingin sa mga bagay-bagay. Oo. Ako kung minsan nangyayari sa akin yun eh, may sasabihin ako, parang wala man sa ko eh. Oo. Pero tapos pala masasaktan. Pero ikaw pa, ha? Magugulat ka pa eh. Ha? Nasaktan siya? Wala man sa akin yun eh. Kasi iba-iba yung pinanggalingan Oo. siguro natin. Iba-ibang Oo. interpretation natin sa mga bagay-bagay. Oo. Tsaka kung minsan, totoo yun. Ako dito kung minsan mahina ako. Wrong choice of words. Diba? Hay, sabi ko, wrong choice of words na naman yun. sa akin walang kahulugan pero wrong, nagkamali nga. Yun, nangyayari po yun sa atin. Well, yun ang buhay. Okay, naku, ang bilis ng oras. Be-break po muna kami, no? Makikinig tayo ng isang magandang awit at mamaya po ipagpapatuloy po namin ang discussion sa gospel ngayon kahit na po mahirap. Ayan. If I could touch you, I'd heal your broken palms. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your weary arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. If I could hear you, your words are language. If you just whisper in my ear, The sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing a flaming hope. I say, I could hear you, if I could hear you, I would. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man.
you. Yes, you can touch me. I want, if I could hear you, Yes, you can hear me. your words are language. If you'll just whisper in my ear, the sadness weighing down your heart that no man sees. If you just hold me, I would sing of flaming hope. If I could hear you, Yes, you can hear me. if I could touch you, Yes, you can touch me. I would. Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Ayan po, may kasama po ako sa booth, si Brother Fair na po. Dalawa lang kaming magkabarkada ngayon. Wala po, hindi dumating si Apo Seto ngayon. Oo nga, no? Among. Dahil siguro umuulan. Oo nga. Tapos po wala rin si Father Pep. Okay, so dinidiscuss po namin kanina yung, of course, yung gospel natin ngayon na napakahirap. Loving our enemies na dapat po na gawin natin. And then, of course, yung golden rule, itutuloy po namin. No? Pero po may mga texters na, babasahin ko lang po yung dalawa muna. From 5755, sabi niya, gandang gabi po. Luguran la ding kasalang at daptananan lang mayap. Mekad nung ordinaryo yung tao ing sasabi kanita, ing pakibat tamo. Tell that to the Marines and go to hell. I would rather die than shake hands with a person who just harmed me. But that is exactly what Jesus asks of us if we want to be His disciples, that we should die to our natural feelings and take on once and for all the magnanimous heart of Christ, He who forgave His enemies on the cross. This may be difficult by sheer human effort, but not with prayers and God's grace, because nothing is impossible with God. Thank you po. Ganda, ganda. Opo. O, totoo yun naman yung sinabi ng texter natin, no? Yung natural nating reaction is, go to hell. Sabi niya. Tell that to the Marines. Tell that to the Marines. Natural na reaction natin yon. Pero, totoo yung sinabi niya, with God's grace, magagawa nating magpatawad, no, sa nagkasala sa atin. Okay, meron pa dito from 8427, sabi niya, komentaryo mo po, anyang coronation masanting ing lugar, kaya mo mayari ing misa midaramdaman may nalapudeng sound. Maragulyo kasi tal lugar ya, maragulyo yung lugar eh. Kasi malaking-malaki no sa no. Pero marami din daw ang nagpunta naman eh. Hindi ako nakapunta dahil nga nag-gradyo ako eh. Pero naririnig ko madami daw nagpunta. And then siguro nga yung sound no dahil napakalaki nung yung spacing area. Space. Oo. Pero yung iba gusto din doon kahit malayo no dahil nga sa space. Maluwang Opo. So yung mga organizer, sino bang organizer? Si Among Fair, David? Yata. Oo, sige. Diba, We hope na chairman, makakarating sa kanya yung mga comment para next year maano natin, no? So, yung sound system pala, nagkulang pa. Oo, narinig ko rin yung kanina, Chison eh. Actually, hindi rin ako nakapunta dahil maraming tinatapos sa trabaho. Kinukwento nga rin nila yung sound system. Pero yung area daw, maganda, maluwang. Yun nga lang, siguro sabi ko dahil sa sobrang luwang, talagang hindi mo na maririnig pag malayo ka na. Sayang yung homily, gano'n. Okay, so ipagpapatuloy po namin na saan na tayo? Dun sa do to others? Yes. Sige. Okay, do to others as you would have others do to you. If you love only those who love you, what kind of grace is yours?
Oo nga naman, kasi Oo. normal lang yung, okay, mahal ako ng taong ito. O, di, syempre, mahalin ko rin siya kasi mahal niya ako eh. Oo. Ito yung pagmamahal na hindi raw nababase sa ginagawa ng minamahal, kundi pagmamahal na base sa anong kayang gawin ng nagmamahal. Ewan ko kung maliwanag yun, no? Hindi ko mamahal ng taong ito dahil sa mga ginagawa niya sa akin, kundi mahal ko siya at meron akong kayang gawin para sa kanya. Ito daw yung tapang magmamahal. Kasi sa ating panahon, marami yung, mahal ko yan kasi tatutulungan kami niyan. Mahal ko yan kasi binibili niya ako ng kung ano-ano. Pero ang totoong pagmamahal daw ay hindi nasusukat sa kung ano yung kayang ibigay nung minamahal, no? Kundi kung ano yung kayang ibigay nung nagmamahal. Ganun daw siya. Yung sinabi mo ang nasusukat, may isang santo, hindi ko na matanda ng pangalan niya. Sabi niya, the measure of love is to love without measure. Ang galing. Oo. Kalimutan ko na kung sinong santo yon. So, totoo yun. Ano? At saka, di ba, Brother Fer, yung kapag unlovable ang tao, kasi pag unlovable, mahirap mahalin eh. Oo. And yet, ikaw kaya mong mahalin. Oo. Ano yun? Napakaganda yun siguro in the eyes of God. Oo nga. Bakit kaya ito kaya niyang mahalin itong taong ito kahit na lahat galit sa kanya, pero siya na kaya niyang magmahal? That's great, di ba? Oo nga. Yung mga nagpapakasal nga raw, kapag ka tinanong mo kung bakit nila pakakasalan yung kanilang nobyo o nobya, pag ang sagot ay kasi po napapasaya niya ako, medyo delikado daw yon. Kailangan ang sagot ay kasi po gusto ko siyang pasayahin. Ganun daw yun. Kasi kung ang sagot mo daw, kaya mo siya mahal ay dahil napapasaya ka niya, paano kung dumating yung panahon na hindi ka niya na napapasaya? Edi hindi mo na rin siya mahal. Hindi raw ganun ang pagmamahal eh. Kaya nga may forever. No? Kasi kaya mo siya mahal dahil gusto mo siyang pasayahin. Selfless. Oo, selfless lang. So, hindi yung sarili mo ang iniisip mo kung hindi siya. Oo. No, ang ganda nun. Yung mga kabataan kaya, may mga ganyan. Okay, may isa pang texter tayo from 3174. Ay, ike po alaking asaken, 12 ning bengi miras ke paking gate alapong saken. Masanting kaya mo malaot sobrang parusa. Yung coronation pa itong tinetext nila, 2 days after the coronation, na iba talagang birthday ni Mama Mary. Mga inputs yan doon sa mga organizers. May mga ano pa tayo, nakakatanggap pa tayo ng mga comment na ganyan, no? Talagang kakaiba nga pala, no? Ay, nakauwi sila 12 na ng midnight, gabi. Wala silang masakyan. Grabe yun Pero ang laking sakripisyo yon. No, of course alam ni Mama Mary yon, yung ginawa niya yung sakripisyo, no. Intelligent siya tayong pag-attend ng Alam ko ang dami ring comment sa kinabukasan yung kwentuhang Katoliko na program ni na Monsignor Chin tsaka ni Sister Karen. Alam ko may mga comment pa rin ganyan, no. So hanggang ngayon meron pa. So napakagandang sign nito, no, na talagang ang pag-celebrate ng birthday ni Mama Mary ay isang malaking devosyon sa ating dito sa Pampanga. Fiesta sa mga Kapampangan, malaking fiesta. Meron pa. Okay. So diretso pa tayo sa Okay, punta na tayo dun sa bandang kalagitnaan ng gospel natin. Sabi niya, but love your enemies and do good to them and lend them, there's nothing to expect in return. Yun, nothing to expect in return. Oo nga, no? Ito yung talagang pinakamabigat na parte nito, yung love your enemies talaga, no? Kasi nga, talagang napakahirap pag ginawang ka ng masama at in spite of that ay ang challenge ng Panginoon, ang challenge ng gospel ay mahalin pa rin sila, no? Pero ito yung tawag sa atin lahat. This is our call as Christians, yung to love
everyone. Kahit pa may ginagawa silang masama sa atin. Ang maganda lang dito, Chison, ay talagang nakadetalye kung ano yung instruction ng Panginoon. Hindi siya mother statement na bigla, love your enemies lang, kundi talagang nakadetalye dito kung ano yung pwede nating magawa as bilang mga nagmamahal sa ating mga kaaway. No? Sabi pa nga niya dito sa bandang huli, be merciful just as your Father is merciful. No? We cannot be as merciful as the Father, pero we can be merciful just like Him. No, hindi natin matatapatan yung pagiging merciful niya, pero pwede tayo maging merciful din niya kagaya niya. No? Anong sabi doon? Parang yun nga ang sinabing yun, be merciful as the Father is, no? Oo. Pero parang may reward na attach. Oo nga yung blessing, no? Oo. May kasamang blessing, no, pagkatapos nung kung papanong ang si God the Father ay merciful sa atin, tayo din. And after that, may kasamang blessing. Actually before that, sabi ni Saint Luke, love your enemies and do good to them, lend and expect nothing back, you will then have a great reward, and you will be children of the Most High God. For He is good to the ungrateful and the wicked. Be merciful just as your Father is merciful. So ito yung kaya para maging anak tayo ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, at kung gusto nating mabigyan ng reward, ay ito yung challenge sa atin, katawagan, ang mahalin ng ating mga kaaway. Okay. Sige, singit ko ulit ang isang texter pa from 9586. Sabi niya, in gospel tamo po, sa guliyang sabyan, masakit yang gawan. Totoo. Mga di tamo po at anyaran taya po ing grasya ning apong Ginoo. Ban alagpasan at agawa tamo ing anyawaran ning ebanghelyo. From Ray ning San Matias. Okay. Thank you, Rain. Thank you. Sa parish ni Among Bong Oo Feliciano. nga, yes. Oo. Okay. Sige po, totoo po yung sinasabi nyo. Of course, thank you po sa sharing ninyo. Okay. So, last na lang. Oo. Patapos na tayo sa gospel nating mahaba. Okay, naku, ito ang hirap. Judging others. We're all guilty of this. Don't be a judge of others and you will not be judged. Yan. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Bakit parang may napapansin ako sa Panginoon? Inuulit-ulit niya yung forgiveness. No? Nauulit. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. Yan. Charity. No, and you will receive in your sack good measure, pressed down, full and running over. Ang ginamit nilang word sack, no? Langgochi. Langgochi, ne? Good measure. Yan. For the measure you give will be the measure you receive back. Yes. Yan. Ang paano ba? Kung paano natin mineasure ang isang tao, yun din ang i-measure din tayo ng gano'n. Ganun din tayo susukatin, no? Susukatin. Sige, ikaw ang mag-sharing. May nakita kong 4 dito, Chison, no? 2 positive, 2 negative, no? Okay, yung 2 negative muna, yung sinasabi niya ay do not judge. Yung pangalawa, do not condemn. Tapos may 2 positive, yung forgive. Forgive. And then yung isa pa ay yung give to others. May 4 siya. No? So siguro isa-isa. Do not judge, do not condemn. And then dalawa, forgive and then give to others. Parang napakadali sabihin. Do not judge. Wag ako mag-judge. Do not condemn. Pero sa totoong buhay, napakahirap nito. No? Kumisan, yung sa pagsasalita lang natin, di natin sinasadya ay nakakapag-judge na nga tayo. Kumisan sa hitsura pa lang, di na-judge na natin. Parang natural lang sa tao yung lalo na daw ang Kapampangan mapagsisti. Sabi nila, no? Ako naririnig lang ito, hideng Kapampangan mapagsistila yan. Aray ko. Pero of course, parang kasabihan lang yon. Pero siguro kung minsan may katotohanan.
It has something to do with our culture yata. Oo, eh, oo, no? oo. Kasi nung unang panahon yata, mga royal blood ang dumating dito sa Pampanga, mga ano ba yan, mga Castileloy na mga mistisa, maganda, 'di ba? Nung unang panahon, no, yung mga Spaniards yung dumating. Oo. Kaya talagang makikita mo mga sosyal na mistisa, yan. Kaya siguro pag nakakita sila ng hindi kagandahan, talagang magsasalita sila. So, kultura. Oh, tsaka minsan Oo. ako napapalampas ko pa yung pagja-judge sa hitsura. Pero yung pagja-judge sa ugali, Yun, pagkatao yun ng nga. tao na hindi mo naman kilala, medyo malaking oo. question sa akin yun. no? Oo. Yung yung iba may sana gininikip bakit pero mabaya ko daya Oo. pero Oo. para something is wrong about the person pagka ganon na yung Oo. mismong nagja-judge na. Tsaka totoo naman, kung minsan, grabe talagang attitude ng taong ito, sasabihin mo, no? Hindi pwedeng hindi ka mag-judge. Pero siguro, ano ba yon? Tama bang sabihin, i-minimize na lang natin? Kasi we're all guilty of this, kaya hindi ako mapagsalita eh. Pero I-minimize na lang. sa experience ko, nababawasan yung kapag nakikilala muna natin yung tao. Kikilalanin muna natin yung tao eh. Kasi yung madalas nakakapag-judge tayo pag hindi mo kilala yung tao eh. Yung marinig mo lang yung boses, judge mo na siya, ilalabel mo na, may mga ganon eh. Pero kung iwasan mo yon, instead pag nakita mo yung tao, kilalanin mo muna siya, mas nababawasan yung mga ganon eh. Paano kung yung, di ba yung first impression, sabi nila, no, wow, ang ganda ng pinakita sa'yo. Tapos later on, habang nakakasama mo, bakit nagbabago? Bakit yung unang pinakita sa'yo, hindi na ganon? Di ba may ganon eh. Ang dami mong nakikitang pagbabago. So, ikaw ngayon, magtataka ka. Kaya hindi totoo yung first impression. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi kung minsan meron akong makikilala na, wow, puro negative ang nasa isip ko. Pero later on, kapag nakasama ko, ang bait pala niya. Tama, ang ganda pala tama. ng attitude niya. Kung minsan magigilty ka pa, nung una kong nakilala, naayawan ko to. Pero napakabait niya. And then, vice versa naman. Kung minsan naman, nung una ko siyang nakilala, may pagkasalbahe, may pagkasuplada. And then, ngayon, nakasama ko, ayan, napakabait pala. Kung minsan naman, yun nga, yung vice versa, ang bait-bait niya, pero later on, bakit nagbago? No? Doon tumapasok nga yun, dapat kilalanin mo muna yan. Tsaka pag kilala mo na yung tao, mas madaling magpatawad sa tingin ko. Mas madaling mo maintindihan yung kanyang ginagawa. Kahit na kung minsan parang hindi maganda, pero pag kilala mo siya, mas madali mo siyang maintindihan. No? Kung babalikan mo yung dati niya, mga karanasan niya, mga ganun. Kung minsan din tayo, meron kang hindi naintindihan na attitude or galing ng kapwa mo. Pero hindi natin alam may pinanggalingan. Yes. Pinanggalingan pala yon. Meron siyang matinding experience nung bata pa. Correct. Siguro kung minsan dapat nating maintindihan din yun. Yes. I think yun ang makakatulong sa atin sa pangunawa sa ating kapwa. Para hindi tayo makapag-judge, para madali tayo magpatawad, ay yung malaman natin makilala natin yung tao, kilalanin muna natin siya. Oo, kasi ako may namimita kong ganun eh. Kaya pala ganun ang kilos niya. Kasi nakaranas siya ng matinding ganito, problema, nung bata pa. Oo. And then, kung minsan kasi, nung bata tayo, merong ganon, and then dadalhin mo pagtanda mo. Yes. So, hindi ka maintindihan nung kaibigan mo hanggat hindi mo pinagtapat yon. Oo. Diba? Sa psychology. Kahit naman tayo, sa sarili ko, may mga ugali akong hindi ko gusto. Pero pag tinignan ko yung experience ko nung bata ako, yun pala, bunga pala yon. So, makokorek. Kaya, I think ito yung mahalaga pag yung kilalanin muna natin yung ating kapwa bago natin sila i-judge, huhusgahan. At in fact, hindi mo na mahuhusgahan pag kilala mo na sila. Okay, so ang ganda ng discussion, napakaganda ng gospel natin, kahit mahirap, magandang pagnilayan at maganda pong pag-usapan. Sana po madami tayong natutunan dito.
Okay, time na. Baka may news ka sa Assumption, University of the Assumption. Oo, yung pong ating senior high school, tumatanggap na kami ng mga aplikante, yung mga nasa grade 10 ngayon. Oh, grade 10. Pwede na po silang mag-apply, yung mga galing sa public school tsaka sa mga galing sa private school. Meron po kaming ino-offer na scholarship para sa ating mga academic scholars. Yung ating mga nasa top 1 ay meron po silang 100% na discount sa tuition fee. Meron pa silang 100%. book allowance na 5,000 for 1 year at yung kanilang DepEd voucher ay makukuha nila, ibibigay natin sa kanila. So, yung mga top 2 naman ay meron silang 75% at yung mga top 3 to 10 ng University of the Assumption Junior High School ay meron silang 50%. Tapos meron tayong Archdiocese of San Fernando grant para doon sa mga poor at but deserving students, yung mga nasa public school po na talagang mahirap ang buhay, ay wala po silang babayaran, voucher lang. Kailangan lang silang mag-apply at we have until December 1 po ang deadline sa pag-a-apply. Ayan, madami pang time na po. Ayan po, apply na kayo. Itong mga pagkakataon na to, grab the opportunity. Yes, oo. First come, first serve po yan. Kaya kailangan okay. mag-apply na tayo. Sige, mag-closing prayer muna tayo. Ang napili ko, yung napakagandang prayer of generosity. Okay. O Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for reward. Save that of knowing that I am doing your holy will. Amen. Amen. Okay, wala ka nang babatiin? Masayang piyesta sa mga taga-Makabebe, Oo no? nga, Piyesta San nila ngayon. Nicolas. Oo, San Nicolas. May school doon, San Nicolas Academy yata. Oo. Yan, okay. Happy fiesta po sa lahat ng mga bayan na may San Nicolas. Yan. May konting ano ka kay San Nicolas? Very brief. Kanina may nabanggit ka? Oo, yung San Nicolas, yung tinapay, no? Kaya pala meron tayong tinapay na San Nicolas. Si San Nicolas pala ay minsan nagkasakit daw siya. Nagkaroon siya ng vision ni Mama Mary tsaka ni St. Augustine na pinakain siya ng tinapay na merong cross. At nung kainin niya yon at isinawag niya sa tiniltil niya kayang danum, kinayap niya na bumuti ang kalagayan niya. Kaya pala gano'n. Kaya pala may San Nicolas na tinapay Oo, na parang biscuit, di ba? Parang biscuit, parang cookie, na pampang cookie. Oo. Alam ko sa sa Mexico na bibili yun eh. Oo, kinamang dandi dati ngayon. Oo. Okay, sige, paalam ka na. Oo, magandang gabi po ulit at maraming salamat po sa inyong pakikilaho sa amin hanggang sa susunod na magkita-kita po tayo dito sa Barkadahan kay Kristo. Okay, ito po si Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po. Sana po marami tayong natutunan sa gospel natin ngayon. Kahit mahirap gawin, magagawa natin with the grace of God. Like for example po, yung magpatawad, yan, yung mag-judge ng kapwa, no? Thank you very much po. Good night po. God bless. And ingat po kayo palagi. Dearest Lord, teach me to be